Nag-MRT na. MRT na. GM Michael Gapati. GM, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Long time no see, no hear. Oo nga Opo. po. GM, kumusta po ngayon ang MRT? Napansin nyo na po ba? Meron na po ba kayong record ng pag-angat ng bilang ng mga commuters natin? Sa ngayon kasi the last 3 days natin, if you will compare, slight lang yung increase ng ating pasahero. Hindi pa siya na-meet yung expectation natin na malaking pagtaas ng pasahero. Pero siguro baka ang nakikita ko lang diyan baka dahil kulang yung natin, yung mga jeep, mga bus na nagpi-feed sa linya. Nako-compensate yung increase. Pero na-maintain natin nag-i-increase tayo siguro mga 1 to 2,000 per day since nag-start tayo nung 50% discount. 1 to 2,000 per day ang increase sa ridership. Kahapon nasa 468,000 468. tayo. Ang normal ba? Ang regular na Yung karaniwan. bilang ng mga sumasakay? Ang karaniwan natin nasa 450 to 475. Minsan mabot tayo ng 500,000. Depende sa araw Depende sa araw. Kaya lang ngayon baka meron ding alam mo na nag-work from home. Pero tinitingnan pa rin namin kung ano at pero ready naman tayo in eventuality tumaas ang Pero yung pong kasing mga video na lumalaganap ngayon, parang ang tindi na naman ng pila sa ilang mga istasyon ng MRT 3 AGM. Tama po 'yun may mga pila tayo na experience especially sa peak hour. Sa peak hour hindi nagbabago Diyan pa rin yung naglalaro pa rin yung averages natin. Pero yung kung in totality, yung titingnan mo, yung sa non-peak hour, doon hindi masyadong drastic ang increase. Dapat pala maikwento, i-avail ng ating mga kababayan yung mga, especially yung mga non-peak hours na binabanggit ninyo, no? Tama po yun. Kasi ang monitoring ko ngayon per hour para alam namin kung kasi nag-deploy kami ng mga additional station personnel to manage our yung mga linya natin and additional security. Pero the last 3 days ang nakikita ko yung non-peak hour ang walang halos movement Ganun talaga. Halos pareho lang. Peak hour lang talaga pumuputok yung pila. Pero certain lang yan, certain number of Sige nga, anong oras yan? Ano ba yung peak hours? Peak hours? Ang peak hour natin sa umaga, nag-i-start yan mga 7 to 8. 7 to 8. Ganun Yung mga alas 6 na ganito, hindi pa pala peak yan. Matao na rin siya. Pero kung titingnan mo yung averages, between 6 to 8, yan ang medyo malakas sa umaga. 6 to 8. Kahapon naman, between 5 to 7. 5 to 7. Ano yan, GM? May bulto. Nagdadagdag kayo ng bagon o ng tren kapag ganyang peak hours? Yes, nasa ang 19 train sets pero 13 3-car, 6 na 4-car train sets. Kasi nilalagyan natin ng 4-car para pag isang buhos, ubos ka agad yung mga nakapila sa linya. Lahat ba ng train pwedeng apat ng kotse? Yes, eventually pagka na kompleto natin yung required number of train sets natin kasi equip naman ng at design naman ang MRT 404. Para mahaba kapag 4-car train po yun, ilan ang capacity nun? Ang mga 1,350 yan compared sa mga 1,050 pagka tatlo lang. Ano ba yan? Yung ba yung parang nagpapalitan na ng mukha yung pasahero pagka ganun? That was before kalakasan talaga nung araw na medyo maliit yung ating ngayon ba? Ngayon po GM, hindi na ba ganon? Hindi na medyo namamanage na natin ng uso kaya kung mapapansin nyo rin na dati-rati talagang ang haba ng pila, 1-2 oras. Ngayon, talagang lang, yung specific day lang, and specific hour lang, and at the same time,
na-manage na nating husto yung yung mga pila. Ano po ang kapag GM kapag ka po peak hours at saka non-peak hours, pareho lang ba ang interval ng dating ng tren? Sa peak hour natin, 3.5. 3.5 minutes. Minutes, Oo. okay. Peak hour natin. Sagad na ho ba yun, Peak hour, GM? Hindi na ba pwedeng bawasan yung 3.5? Yun ang ating yun ang design natin talaga na 3.5. Kasi kailangan i-regulate din natin yung dating ng Pero maganda na yun, ha? tren sa kada dulo. Pero maganda na po yun. Maganda na yun. Kasi pagka pumupunta kami, 10 minutes. yung huling punta ni Kumbachero sa Alemanya, ayop sa yabang. Alemanya. Ganun lang mga 5 minutes pa nga ito pala 3.5 minutes. Pati sa Japan, mga ganyan lang din naman 3 minutes. Actually, Katonying, ka Jerry, yung natatandaan niyo yung dati nating takbo ng North Avenue to Top Avenue, minsan inabot ka rin 1 oras Oo. Ngayon, 30 minutes lang. 30 minutes yung dulo-dulo. Dulo-dulo. Kung magdadala ka ng sasakyan, mababa na isa, dala. Dapat talaga. Aircon. Yung aircon na GM, baka naman napakainit yan. Oo nga nagre-reklamo na yung mga senior citizen kasi masyado raw malamig. Yun, konting yabang. Yun ang problema natin ngayon. Konting yabang. Baka naman nanulula ang mga senior citizen natin sa bilis. Ano bang speed niyan, GM? Okay. Standard naman ang bilis natin dyan. Nasa 60 kph tayo. 60 kph. Na-rehab na natin naiayos na natin ang gusto ang tren, ang facility, ang system. Kaya, Facility. So, consistent na. yung pong escalator dyan, gumagana naman. Yung elevator, may elevator tayo sa mga PWDs. Lahat po yan. CR, GM. Kumpleto po ang CR natin. Lahat gumagana. In Lahat fact, ng istasyon. tayo ngayong Katonying sa Jerry ng rehabilitation ng mga istasyon. Nag-start po yan sa Quezon Ave. Pag natapos yan next month, makikita nyo bagong-bagong pintura yan, bagong ayos. Yung ating CR, kala mo parang nasa hotel ka na. Grabe, konti yabang. Yan ho yung ating rehabilitation through JICA. Importante talaga. Tinitingnan natin ang instruction ni Secretary Lopez, siguraduhin natin maayos ang pasilidad natin na yan, CR na yan. Yung sabi nyo, ilan total trains natin? 19 ho ba? 19. Bakit katumbas niyan? 21 trains na 3-car. Sagad na ho ba yun? Meron pa kayong may kailangan pa kayong idagdag na number of trains? Sa ngayon ho, kaya nung 19 trains natin yung kapasidad na kailangan natin But open pa rin tayo in case na kakailanganin, mag-a-adjust tayo. But since we're monitoring it, kayang-kaya ho yung natin, yung bilang ng ating train na tumatakbo kumpara doon sa volume natin. Mukhang kailangan nyo pang maghanda sa mas maraming pasahero. Baka ngayon hindi pa nare-realize no iba nating kababayan na ito pinakamaganda talaga. Mass transport talaga ang solusyon sa mataas na presyo ng langis. Sigurado Teka muna, pupuntahan. magkano na po ngayon ang pamasahe sa tren kung may 50% off kayo? Minimum natin 6 pesos na lang from 13 pesos. 6 pesos? Yung first 3 yung station per station natin. per station. Tapos yung buong linya Buong stretch. from 28, 14 na lang. Napakamura niya, no? Napakamura. Napakamura talaga. Oo. Kaya So mula mula Trinoma. Mula Trinoma hanggang North Avenue, hanggang Top Avenue, 14 hanggang pesos na lang. 14 pesos. Hindi nyo ba pwedeng iatras pa ng konti hanggang Roosevelt na? Ay, atras nyo na. Oo. Hari ng Waho, yung ating tinatawag na common station, pagtugtong ng Line 1 hanggang Line 3 hanggang subway yan, saka MRT 7. Pag naayos po yan, umiikot na lang tayo niyan. Yun nga, maganda. Ang ganda sana yan. Hindi ba kayo lugi doon, GM? Yun lang, para lang may idea kami, yung bang yung operational expenses lang po ninyo, hindi ba kayo lugi sa 50% off o matagal na kayong lugi? Actually, ang atin namang MRT3 ay pag-aari ng gobyerno. Subsidize yan. So, separate po yung ating maintenance
expenses, yun po ay under rehab ng JICA loan. Yun namang operational natin, binibigyan tayo ng budget ng Kongreso sa ng Senado. And at the same time, lahat to ng collection naman namin diretso sa Kaban ng Bayan. Oo. Pero yung kita ay hindi sapat doon sa gastos. Oo. Kung pagbabasihan nyo lang po, Yung, may talaga tayo. Ang source of kita nyo lang naman fair, at saka yung mga advertisement diyan, hindi ba may mga advertisement diyan? Wala pa po ngayon kasi nag-expire yung aming concessionaire. Yun po ang inaasikaso namin ngayon. Oo. Kung paano namin ibababid out ba yan? Oo. So, humihingi kami ng legal guidance kasi Bilisan nyo at nang meron kayong extra income dyan sa MRT at lalong ganahan yung mga empleyado dyan at siyempre mga mananakay sa serbisyo. GM, salamat po sa inyong oras at magandang umaga po. Thank you. Thank you, GM. Opo, salamat po, Captain and Kajerin. Thank you.